Kamusta mga idol, welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video, maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang malaking bahay, kung saan may nagaganap na isang malaking party. Nag-e-enjoy ang mga kabataan sa pagsasayaw at pag-iinom. Sa itaas, sa isa sa mga kwarto, makikilala natin ang mga magtotropang chicks na sina Cassidy, Jessica, Ellie, Claire, at Chugs. Tumatagay sila at nagpapakasaya. Matapos maitagay ang kanilang alak, tinanong ni Cassidy kung nasaan ang isa pa nilang tropa na si Megan, at ipinakita nila sa kanya sa laptop na kasama ito ng kapatid ni Chugs na si Jason, at gumagawa sila ng milagro sa kabilang kwarto. Sinabi ng mga chicks na pagtitripan nila si Jason dahil niloko nito si Megan, kaya binigyan nila ito ng isang bagay bago makipagbakbakan sa lalaki para ihalo sa kanyang inumin, at makikitang nawalan siya ng malay at nagsimulang bumula ang bibig habang nangingisay. Agad tumakbo si Jason palabas ng kwarto para tawagin ang mga chicks, at sinubukan nilang tulungan si Megan, habang sinasabihan si Jason na kunin ang sasakyan para dalhin siya sa ospital. Pagkaalis niya, hinalikan ni Jessica si Megan at umupo ng maayos habang nakangiti. Lumalabas na prank lang pala nila iyon. Habang wala pa si Jason, pinag-usapan nila ang kanilang gagawin na plano sa lalaki at ipagpapatuloy ni Megan ang pagpapanggap nito. Nang maglaon, habang nasa biyahe papuntang ospital, nagpapanik naman si Jason at sinasabihan nila siya na patay na si Megan, habang pilit pinipigilan ang kanilang pagtawa. Nagtungo sila sa abandonadong minahan at huminto para itapon ang katawan ni Megan sa isang mineshaft. Nagbibiro pa sila na kailangan nilang alisin ang hangin sa baga nito dahil lulutang daw ito, habang ni-record ni Megan sa phone ang lahat. Habang kunwaring naghahanap ang mga chicks ng kanilang gagamitin, hindi nila napansin na kumuha si Jason ng tire iron mula sa kotse at direktang itinusok ito sa dibdib ni Megan, na agad naman niyang ikinamatay. Dahil dito ay nabigla ang mga chicks, at sinubukan ni Cassidy at Ellie na tulungan siya pero huli na ang lahat. Kaya nagpanik sila at sinubukan alamin kung ano ang kanilang gagawin sa bangkay ng kawawang si Megan. Sinabi ni Cassidy na magsumbong sa pulis, pero hindi pumayag si Jessica dahil baka makulong daw sila, kaya kinumbinsi niya ang lahat na itago ang nangyari. Habang nagkakagulo ang mga chicks, si Jason naman ay lutang pa rin dahil sa kanyang ginawa at bigla itong umalis para tumakas. Sa huli, kinaladkad nila ang katawan ni Megan at binalot sa jacket ni Cassidy bilang paraan ng pananakot para manatili siyang tahimik, at itinapon nila ang kawawang si Megan sa minahan. Pagkalipas ng 8 buwan, makikitang nagtapos na ang mga chicks, at dito natin makikilala ang boyfriend ni Cassidy na si Andy. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa pagitan niya at ng mga kaibigan nito, pero tumanggi si Cassidy na magsalita habang naghahanda sila para sa party. Samantala, sa party, nagbigay ng talumpati si Jessica tungkol sa pagkawala ni Megan, subalit habang nasa kalagitnaan ng pagsasalita si Jessica, biglang napasigaw si Ellie ng malakas at nawalan ng malay, nang bigla niyang maaninag si Megan. Sa kusina, habang pinapakalma nila si Ellie, biglang dumating ang nakababatang kapatid ni Megan na si Maggie. Doon nila nalaman na si Maggie pala ang nakita ni Ellie, at gusto nitong sumali sa kanilang grupo. Subalit bigla siyang pinaalis ni Jessica nang dumating ang jowa nitong si Kyle at ang jowa ni Claire na si Mickey. Saglit nilang pinag-usapan ang paghahanda para sa party. Pagkatapos ay umalis ang dalawa, at biglang nakatanggap ang mga chicks ng mensahe na may larawan ng tire iron na ginamit kay Megan. Sinabi naman ni Chugs na baka galing ito kay Jason. Matapos noon, nagmeeting ang mga chicks kasama ang isang babae na nagngangalang Betty, at nagbigay sa kanila ng mga bracelet. Pagkatapos ay pinayagan niya ang mga chicks na magparty buong gabi. Nang maglaon, nagtungo si Chugs sa bahay ng kanyang therapist, at nakita niyang nakaposa si Kalbo sa kama. Nag-alok ito ng reseta kapalit ng pabor, at agad naman pumayag ang masarap na si Chugs. Habang nasa labas at hinihintay ang mahilig na therapist, nakarinig naman ng ingay si Kalbo, kaya agad niyang pinakawalan ang sarili. Subalit nang makawala ito ay may isang misteryosong tao ang biglang lumabas, at binato siya nito ng tire iron, kaya ang mahilig na therapist ay tuluyan ng kinuha ni Lord. Nang bumalik si Chugs sa silid ay hindi niya nakita ang therapist, kaya humiga siya sa sofa sa pag-aakalang naghahanda lang ito, at uminom ng cola habang nakahiga. Subalit biglang nagpakita na naman ang killer, at pinukpok ang bote sa kanyang lalamunan at walang awa niyang tinapos ang kawawang babae. Samantala, sa shower room,
Pinag-usapan ni Claire at Jessica ang tungkol sa pagkamatay ni Megan, subalit hindi nila napansin na may isang babae ang aksidenteng nakarinig sa kanilang usapan. Pag-alis ng dalawa, nakaramdam ng kakaibang ingay ang babae mula sa labas ng banyo, kaya lumabas ito upang tignan, subalit paglingon niya ay nagpakita na naman ang killer at agad siya nitong inatake sa leeg gamit ang kanyang tire iron. Sa kabilang banda, nagtungo si Ellie sa madilim na basement at nakita ang duguan jacket ni Cassidy na ginamit sa katawan ni Megan. Paglingon niya, nasalubong niya si Kyle at pinapakalma siya nito, subalit dahil sa takot ay agad itong umalis. Umiiyak na ipinaliwanag ni Ellie ang lahat ng kanyang nakita sa basement, habang ang iba naman ay iniisip nilang si Jason ang may kagagawan, at biglang sinabi ni Jessica na ipagpatuloy pa rin nila ang party. Habang nagpapatuloy pa rin ang party, dumating si Andy at balak nilang umalis ni Cassidy ng maaga upang gumawa ng milagro, habang nag-aaway naman sina Claire at Mickey. Dahil sa galit ni Claire ay umalis ito at iniwan ang mahilig na jowa. Kaya nilapitan ni Mickey si Ellie upang maka-score sa dalaga, subalit tinanggihan niya rin ang mahilig na lalaki. Umalis si Ellie subalit sinundan ito ni Mickey, at sa pag-aakala niyang si Ellie ang nakatago sa tela, tinanggal niya ito subalit bigla siyang inatake ng killer sa binti kaya lumabas ang buto nito. Sinubukan gumapang ni Mickey at humingi ng tulong sa labas, subalit dahil bangag na ang mga kabataan ay inakala lang nila na nagtitrip lang ito kaya hindi nila ito pinansin. Nang muli niyang tignan ng killer ay nawala ito kaya agad siyang pumasok sa aparador para magtago, subalit binato ng killer ang kanyang armas at muntik na itong tamaan. Subalit pinaikot ng killer ang kanyang armas, at sinaksak niya ang mahilig na lalaki sa lalamunan. Nasaksihan ito ni Ellie at tumakbo siya habang sumisigaw sa takot. Ipinaliwanag ni Ellie sa mga chicks na may pumatay kay Mickey, kaya pilit itong inila ni Jessica upang puntahan ang lugar, subalit dahil sa takot ay hindi ito sumama, kaya sina Cassidy at Jessica ang nagpunta, at nanlaki ang mga mata ni Jessica nang makita ang bangkay ni Mickey. Biglang nakatanggap ng video ang dalawa ng tungkol sa pagkamatay ni Megan, at may kasamang utos sa kanila na pumunta sa pinangyarihan, kaya nagmamadali silang umalis. Habang nasa biyahe ay muntik pa nilang mabangga si Maggie, at nagpakita ito ng kakaibang asal sa kanila. Nang maglaon, nakarating ang mga chicks sa minahan, at nagulat sila nang biglang lumitaw si Jason sa lugar na bangag pa rin, at nakita nilang may dugo ito sa mga kamay habang hawak ang jacket ni Cassidy. Dahil sa pag-aakala nilang si Jason talaga ang killer, biglang sinagasahan ito ni Jessica ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan ng kinuha ni Lord ang kawawang lalaki. Matapos mapatay si Jason, kinuha ni Cassidy ang cellphone nito at doon nila nakita na hindi siya ang killer, dahil nakakatanggap din ito ng mensahe ng katulad sa kanila. Dahil doon, nagpasya si Cassidy na bumaba sa minahan upang suriin kung nandoon ang katawan ni Megan. Habang dahan-dahan siyang binababa ng dalawa, bigla naman nalagot ang kadena kaya bumagsak ito at nagpanik ang tatlo. Bumangon ang dalaga at sinabi nitong ayos lang ito. Habang tumitingin sa paligid wala siyang nakitang katawan ni Megan kundi ang tela lang na ginamit sa katawan nito at isang babala na nakasulat sa pader. Matapos noon, bumalik ang mga chicks sa bahay subalit tapos na ang party, at inabutan nila na gumagana pa rin ang hot tub. Kaya nagpasya si Claire na magtungo doon upang patayin ito habang daladala ang isang flare gun bilang depensa. Nakarating si Claire sa garden na puno ng bula, habang si Jessica, Cassidy, at Ellie ay pumasok sa magkakaibang daan. Maya-maya, nakatanggap sila ng mensahe mula sa numero ni Chugs at sinabi nito na patay na siya. Kaya labis na umiyak si Ellie habang si Claire naman ay nakulong sa kabilang silid ng mag-isa. Sinubukan siyang tulungan ni Cassidy at Jessica, subalit bigla itong inila gamit ang wire at nawala ito sa makapal na bula. Mabilis na tumakbo si Cassidy para tulungan ang kaibigan subalit nakita nito ang flare gun, at halos mawalan siya ng malay nang makita niya ang sinapit ng kawawang si Claire. Bigla naman tumakbo si Jessica para hanapin ang jowa nitong si Kyle, subalit sa halip na si Kyle ang makita nito sa kanyang kwarto si Maggie ang nakita nito, at ipinagmalaki ni Maggie na gumawa daw sila ng milagro ng kanyang jowa na si Kyle, kaya ang dalawa ay nauwi sa sabunutan. Subalit biglang dumating si Cassidy at agad na pinigilan ang dalawang mahilig, at nakarinig sila ng ingay na papalapit sa kanila kaya kumuha si Jessica ng palakol at hinabangan ang pagdating nito. Nang pag-atake ni Jessica ay nakaiwas ito kaya pinalo siya ng baril sa mukha kaya nagdugo ang ilong ng kawawang babae, at dito na inamin ni Jessica kay Betty ang tungkol sa pagkamatay ni Megan, at sinabi nito na aksidente lang ang nangyari. Dahil sa narinig ni Maggie ay agad niyang sinugod si Jessica, subalit pinigilan sila ni Betty gamit ang dala nitong shotgun,
at sinabihan niya ang mga chicks na mag-iimbestiga ito sa paligid habang hinahanap nito si Kyle. Nang maglaon, nakarating si Betty sa isang silid habang ang mga chicks naman ay nanatili sa kwarto ni Jessica at bigla silang nakarinig ng maraming putok ng baril mula sa shotgun ni Betty, kaya tumakbo si Maggie sa pag-aakalang makikita nito ang kanyang kapatid na si Megan. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Betty na barilin ang misteryosong tao, subalit hindi niya ito matamaan hanggang sa ibinato ng killer ang kanyang armas pero hindi rin ito tumama kay Betty. Nang magkakarga ng bala si Betty, agad itinulak ng killer ang lamesa dahilan upang masaksak si Betty sa likod at agad itong namatay. Samantala, patuloy pa rin hinahanap ni Maggie si Megan, at biglang lumitaw ang killer. Nang sinubukan ni Maggie na tignan ito ng malapitan, biglang nagsindi ng apoy ang killer at binato ito kay Maggie dahilan upang masunog ang bahay. Nagtago naman si Ellie sa aparador, habang si Cassidy at Jessica ay nakita nila si Kyle na nakasuot din ng damit katulad ng sa killer. Agad siyang kinumpronta ni Jessica na manloloko daw ito subalit itinulak lang ni Kyle ng malakas ang kawawang babae. Nang sinubukan ni Cassidy na kunin ang cellphone ni Mickey sa kanyang katawan, nakita ito ni Kyle kaya agad niyang hinuli ang dalaga. Habang sinasakal niya si Cassidy bigla naman siyang sinipa ni Jessica, at binugahan siya ni Cassidy ng fire extinguisher, at mabilis na tumakbo ang dalawa. Napunta ang dalawa sa banyo upang magtago, at nang pag-alis ni Cassidy sa kurtina ng shower biglang tumambad sa kanila ang katawan ni Megan na kalansay na. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang pinalakaw ni Kyle ang pinto at tinamaan si Jessica kaya nawalan ito ng malay. Sinubukan pang tumakbo ni Cassidy pero agad itong nahuli ni Kyle. At nang tatapusin niya na sana ang dalaga, biglang may pumalakol sa kanyang ulo mula sa likuran, kaya bumagsak na lang ang bangag. Dito natin malalaman na si Andy pala ang pumalakol kay Kyle, kaya agad itong niyakap ni Cassidy sa tuwa. Samantala, nagkamalay naman si Jessica, kaya agad niyang hinanap si Cassidy at nakita niya na magkayakap pa rin ang dalawa, subalit nanlaki ang mga mata nito nang makita niya ang armas ng killer sa likuran ni Andy. Dahil doon ay naalerto si Cassidy at biglang lumayo kay Andy. Habang si Jessica naman ay sinabi nito na si Andy ang killer, kaya biglang sinaksak ito ni Andy sa bibig na labis naman ikinagulat ni Cassidy. Matapos noon nakangiti pa ang baliw, at sinabi ni Andy na si Ellie ang nagsabi sa kanya ng tungkol sa pagkamatay ni Megan, kaya nagpasya siya na tapusin ang lahat ng may kinalaman sa pagkamatay ni Megan para makapamuhay na daw sila ng walang problema. Nagpanggap naman si Cassidy na pumapayag na ito sa gusto ng baliw na lalaki, at sinubukan nilang umalis ng magkasama. Subalit naalala ni Kyle si Ellie at kailangan niya daw itong tapusin. Sinabi naman ni Cassidy na nasa basement ito. Nang makaalis ang baliw, agad tumakbo si Cassidy upang puntahan si Ellie, at nang tatakas na sana sila ay biglang lumitaw si Andy. Kaya sinigawan ni Cassidy si Ellie na tumakas na ito habang siya naman ay nakipaglaban sa baliw na lalaki. Very disappointed in you. Matapos mapabagsak ni Cassidy ang baliw, paalis na sana ito subalit narinig niya ang sigaw ni Maggie, kaya bumalik ito at nakita niyang na-trap si Maggie sa malakas na apoy. Nang tutulungan niya na ito ay lumitaw na naman si Andy. Just stop it! No. Hey! Matapos ang matinding bakbakan ng dalawa, tatapusin na sana ni Andy si Cassidy subalit biglang dumating si Ellie at binaril niya si Andy gamit ang shotgun ni Betty. Bumagsak ang baliw na si Andy at kinain siya ng buhay ng malaking apoy. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magagandang video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video hanggang sa muli. Paalam.